Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mga masunurin, na humanda sa bawat gawang mabuti, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi magpakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Ito, mga minamahal na kapatid, kung anong mga aral ang ating dapat na panghawakan na sa atin ay itinuro upang tayo ay mamalaging matibay, mamalaging matatag ang ating pong pananampalataya. Anong sabi? Kaya nga sa umagang ito, salamat sa Diyos na ito ay ipinapaalaala na naman sa atin. Maliban pa kapatid, bakit kailangan tayo mga masunurin? Bakit kailangan tayo ay mga pakahinahon? Bakit kailangan tayo ay maging handa palagi sa bawat gawang mabuti? Ano ba tayo kapatid? Nang hindi pa na tayo o nung hindi pa tayo natawag ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ano ba tayo kapatid? Nung hindi pa dumating sa bawat isa sa atin ang kaligtasan. Pakinggan ninyo, ganito po ang ating matutunghayan sa banal na kasulatan. Dito sa aklat ng Tito, Kapitulo 3, talata 3 hanggang 6. Sapagkat tayo din naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwain, mga nadaya, na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang kita at kalayawan, na namumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napupuot at tayo'y nangagkakapuutan. Di ba kapatid? Noong tayo ay hindi pa natawag Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nung wala pa sa ating mga puso, dito sa ating mga puso, wala pa dito sa ating mga isip, ang mga tunay na aral ng Diyos. Ito tayo noon kapatid, mga nagkakapuutan, namumuhay sa masasamang akala. Subalit ngayon sa umaga ito lalo na tayo ay naging Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nang tayo ay tinawag o hinirang ng Diyos, nang dumating sa atin ang kaligtasan o ang mga salita ng Diyos kapatid, ito ka na ngayon, pakinggan mong mabuti. Ngunit nang mahayag na ang kagandahan loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagbubukas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo, na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Di ba kapatid? Di ba yan na tayo ngayon? Di ba yan ka na ngayon? Nang ikaw ay matawag Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, o nang dumating sa iyo ang kaligtasan o mga salita ng Diyos. Kaya kung yan ang naging kalagayan natin noong unang panahon, at dahil sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin, nahayag ang kanyang magandang loob na pagligtas. Ano naman mga kapatid? Ang dapat gawin ng bawat isa sa atin pagkatapos natin tanggapin ang banal na hapunan. Ano naman kapatid?
Pakinggan po ninyo ayon kay Apostol Pablo dito sa unang Korinto. Kung ano ang dapat gawin ng bawat isa sa atin pagkatapos natin tanggapin ang banal na una. Kapitulo 15, talatang 1 hanggang 2. Ngayon, itinatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aming ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito ay ligtas kayo, kung matiyagan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya nang walang kabuluhan. Ito kapatid, kung ano ang dapat gawin ng bawat isa sa atin na mga tinawag o hiniram pagkatapos tanggapin ang banal na amunan. Ano sabi ng ating Apostol Pablo? Kanyang ipinatatalastas sa atin ang Ebanghelyo na ating tinanggap, na ating pinananatilihan. Sa pamamagitan nito, kapatid, ligtas tayo kung matiyagan natin iingatan. Yun ang dapat natin gawin, iingatan. Ingatan natin ang mga aral na sa atin ay itinuro. Maliban na lang, sabi ni Apostol Pablo, kung ito ay tinanggap natin ng walang kabuluhan. Di ba kapatid? Papaano natin maiingatan at mapapanatilihan ang salitang ipinangaral o Ebanghelyo na doon tayo nagsampalataya? Papaano natin ngayon maiingatan, kapatid? Sabi kanina, maraming kapighatian tayong naranasin. Sabi kanina, parang ulan o parang bagyo ang mga kapighatian yun na naranasin natin. Papaano tayo o papaano naman natin maiingatan at mapapanatilihan ang Ebanghelyo? O papaano tayo, kapatid, mananatili ng Iglesia ng Diyos kay Kristo? Pakinggan ninyo ayon kay Apostol Pablo dito sa unang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 4. Di huwag makinig sa mga kanta at sa mga kasaysayan ng mga langit na walang katapusan, na pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa pananampalataya, ay gayon ang ipinamamanhik ko ngayon. Ito kapatid, ito kung paano natin maiingatan, kung paano tayo makakapag-ingat, kapatid. Sabi ayon sa banal na kasulatan, huwag tayo makinig sa mga kanta, sa mga kasaysayan ng mga langit na walang katapusan, na siyang pinanggagalingan, kapatid, ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung ang hindi natin makikinig, kapatid, sa mga kanta, ang siyang magpapanatili sa atin sa tunay na Ebanghelyo o aral ng Diyos, ano, kapatid, ang ating nararapat na gagawin? Pakinggan po ninyo dito sa aklat ng Ikalawang Juan, Kapitulo 1, talatang 8. Kung ano ang kung ang hindi natin makikinig sa mga kataan siyang magpapanatili sa atin sa tunay na Ebanghelyo, ito kapatid, ang nararapat natin gawin. Mag-ingat kayo sa inyong sarili.
upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aking pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Ito ang nararamdaman natin gawing kapatid. Ang tayo ay mag-ingat sa ating sarili o ingatan natin ang ating sarili. Dahil kung hindi natin iingatan, sabi ayon sa aklat ni Apostol Juan, mawawala sa atin ang mga bagay na kanilang pinagpagalan. Mawawala sa atin, kapatid, yung hiwa. Mawawalang saysay, kapatid, yung mga hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo sa pagkakapako sa krus ng dahil sa atin. Mawawalang saysay, kapatid, yung kanyang dugo na nabuhos ng dahil sa ating Panginoon. Diba? Kaya mag-ingat tayo. Pag-ingatan natin ang ating sarili. Bakit kailangan pag-ingatan natin ang ating sarili? Ano ba, kapatid, ngayon ang ating kalagayan? Ano ka ba ngayon, kapatid? O ano ba tayo ngayon, kapatid? Pakinggan ninyo ayon kay Apostol Pablo kung bakit kailangan pag-ingatan natin ang ating mga sarili. Dito sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, talatang 17 hanggang 18, pakinggan ninyo, kapatid. Datapwat salamat sa Diyos na bagamat kayo'y naging mga alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katuwiran. Ito ka ngayon, kapatid. Ito ngayon, kapatid. Ikaw na tinawag ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ikaw ngayon ay alipin na ng katuwiran. Kaya dapat lang pag-ingatan mo, pag-ingatan natin ang ating mga sarili. Diba? Maliban pa, kapatid, kung tayo'y mangalaya na sa kasalanan at ngayon naging alipin na ng katuwiran, ano ngayon ang nararapat gawin ng bawat isa sa atin pagkatapos nating tanggapin ang banal na hapunan? Pakinggan ninyo, ayon pa rin kay Apostol Pablo dito sa Roma, Kapitulo 6, talata 19. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupan ng inyong laman. Sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal na kapatid, siya ay nagsasalita ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupan ng kanilang laman. Sapagkat kung paano inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan, gayon din, ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng